Eto na po guys, yung isang gaming phone po na hinihintay natin. Isa sa pinakasulit po ngayon 2026. Dahil official na nga po guys ang Infinix GT50 Pro, alam na natin guys yung magiging full specs niya. At possibly guys, ngayong May 2026 po siya ilalabas. At isa lang po yan guys sa aabangan natin sa 5 gaming phone po na sa tingin ko, hintayin po muna natin bago tayo bumili ng bagong smartphone ngayon. Starting po dito sa may Tecnopova Curve 2. Sa unang tingin guys, alam nyo na po kung sa inspired si Tecno dito sa may design nga po ng bagong smartphone nila. Pero kung papansinin nyo po guys, mukhang manipis din po ang smartphone na to. Tapos nakakagulat pa sa kanya, is meron po siyang 8,000 mAh na battery. Pero napakanipis po ng smartphone na to. Tatlong color po yung available sa kanya. Itong silver, color black, saka po yung purple. Well guys, sa ngayon po, presyo na lang po yung hinihintay natin sa may smartphone na yan. Pero kung magbe-base po tayo sa may last year model nga po ng Tecnopova Curve, ang presyo po ng smartphone na yon is meron po siyang 12,000 na SRP. At nagse-sale po siya guys ng around 10,000 lang. Suspetya ko guys, yung presyo po ng smartphone na yan is magiging same price po siya ng Infinix Note Edge na meron nga pong 15,000 na SRP at nagse-sale po siya ng around 12,000. At para po sa may ganyang presyo, mas pipiliin ko na po ang Pova Curve 2 kaysa nga po sa may Infinix Note Edge. Dahil po sa mas malaking battery at mas magandang design kaysa nga po kay Note Edge na medyo boring po yung kanyang design. Pero sana guys magkaroon po ng himala na yung presyo po ng Pova Curve 2 sana guys maging kulang 13K lang po yung SRP niya or 13K po yung SRP niya. Next naman guys, baka sakaling naghihintay po kayo ng smartphone na meron pong budget friendly lang po na presyo. Eto po guys, paparating na nga rin po ang Infinix Hot 70. Nasa Shopee na siya guys, pero maghihintay na lang po tayo kung kailan po siya magiging available. Kung nung last year guys is Hot 60 Pro po yung nilabas ni Infinix, mukhang ngayong taon po, base version lang po yung ilalabas sila. Itong Hot 70 nga po. Dalawang variant po guys yung magiging available sa kanya. Isang 6128, saka po isang 8128. Mukhang wala po yata siyang version na 8256, pero ewan lang po natin guys, baka sa mga susunod na araw, pagka po official siya, baka may lumabas din pong 8256. Well guys, sana lang po, less than 6,000 lang, or 6,000 lang po yung SRP niya. Then naka-Helio G100 lang po siya, at IPS lang po yung ating display. Dahil 7,000 nga po guys yung SRP ng Hot 60 Pro, pero naka-AMOLED siya, at 8256 na version. Pero kung sakaling kulang 7K po yung SRP ng 8128 na version nga po ng Hot 70, well guys, para sa akin, still medyo okay pa rin naman yan. Kumbaga isa pa rin si Hot 70 na paparating nga po sa pinakamurang smartphone na mayroong G100 na processor. Pero guys, hindi po natin pwedeng alisin na yung smartphone po na yan talagang downgraded po. Compare nga po sa may last year model na Hot 60 Pro. Ito pong pangatlong smartphone natin, literal na halimaw po siya. Itong si Redmi K90 Pro Max. Guys, nagsisimula na po maglabasan yung mga Class S po ng mga halimaw na galing po sa mundo ng mga halimaw guys. Well guys, siguro ang boring part lang po sa may smartphone na to parang napiplanan po ako sa may design niya. Compare nga po sa may Redmi K90 Pro Max na meron po siyang leather back design. Pero syempre guys, ibang usapan na po sa may personal pagka po actual na po natin siyang nahawakan. Baka sakaling dun po siya maganda. Pero ang malupit nga po dito guys is meron po siyang Bose speaker pa rin. Tapos mas malaki na nga po yung battery niya na merong 8,000 mAh. Saka po 100 watts sa charger. Hindi lang yan guys dahil naka 165Hz sa refresh rate din po siya. Meron din po siyang Dimensity 9500 nga po na processor. Yan po isang katapat ng 8 Elite Gen 5 nga po na Snapdragon. Well guys, wag po kayo malilito sa may processor nga po ng Poco X8 Pro Max na meron pong Dimensity 9500S. Compare nga po sa may Dimensity 9500 dahil yung walang S, yun po yung mas halimaw compare po sa merong letter S. Well guys, alamin na lang po natin yan sa may full review nga po ng smartphone na yan. Dahil nag-order na nga rin po ako sa may Lazada. Dahil available na nga po siya ngayon. Balik po tayo guys sa mga global release ng mga smartphone. Dito naman po sa may Tecnopova 8 series. Hindi pa malinaw guys kung ilalabas pa sa atin yung Tecnopova 8 Ultra. Pero ang sigurado po is yung Pova 8 5G. Saka po yung Pova 8 Pro 5G. Ngayon lang po ulit guys na maglalabas si Tecno ng Pro version po ng Pova. Dahil ang last Pro version nga po nila is yung Pova 6 Pro 5G pa na 2 years ago na. At medyo hindi nga naging mabenta yung smartphone na yon dahil medyo mahal po yung kanyang presyo para po sa specs na makukuha natin. Pero syempre, expect nyo na po dito sa may bagong version ng Pova 8 Pro 5G, mas malakas na to at mas malaki na rin po yung kanyang battery. Ang iniisip ko lang dito guys is baka magkabanggaan po yung Pova Curve 2 saka po yung Pova 8 Pro 5G dahil almost identical nga po sila ng specs.
Kumbaga, ang pinagkaiba lang po ng dalawang smartphone na yan. Naka-flat display po, yung POBA 8 Pro, habang naka-curve display, yung POBA Curve 2. Well guys, sa tingin ko, magkakatalo na lang po yan kung magiging magkano po yung presyo ng dalawang smartphone na yan. Para makapili po tayo kung ano ba yung sulit na kunin sa may dalawang smartphone na yan. Pero para sa akin guys, parang mas excited po ako sa may POBA Curve 2 dahil sa malaking battery niya. At eto na po guys yung inihintay po ng karamihan. Kahit ako po, inihintay ko rin to. Ito pong si Infinix GT50 Pro. Dahil ito ang totoong literal na gaming phone nga po na merong malakas sa processor. Tapos napakarami pang mga gaming features. Well guys, sa may design pa lang niya, mukhang hindi na tayo mapapahiya sa may GT50 Ultra. Pormang gaming phone po talaga siya. Hindi nga lang po siya katulad guys ng last year model na buong likod po ng smartphone meron po siyang design. Pero ang balita ko, ang isang malaking upgrade nga po sa may smartphone na to is meron po siyang active cooling system sa kanya. Dito nga po kay Infinix ngayon. Malalaman po natin yan sa may non-stop gaming test natin para makita natin kung talaga bang malamig po yung smartphone na yan. Ito po guys yung quick specs ni Infinix GT50 Pro sa mga gaming features po niya ngayon. Meron nga siyang Hydroflow liquid cooling. Siyempre nandito rin po yung shoulder trigger button. Meron na din po siyang dedicated na network chip para mas maging malakas at maging stable po yung network natin. At syempre itong Dimensity 8400 nga po na processor. Yan talaga ang inihintay ko. At yan talaga guys yung inihintay ko na ilabas nga po ni Transsion sa mga smartphone nila. Yung Dimensity 8400. Alam ko guys, processor na po yun ng Poco X7 Pro last year. Pero guys, sa gaming phone, marami pong kulang na gaming features nga po sa Poco X7 Pro 5G. Yes guys, malakas siya. Pero ngayon nga po, malakas din po ang GT50 Pro. Pero meron po siya mga gaming features na hindi po natin makukuha sa Poco X7 Pro last year. Pero syempre guys, ang golden question pa rin po. Magkano kaya yung magiging presyo po ng smartphone na yan? Dahil yung presyo po ng last year model nga po na GT30 Pro, 13,000 po yung SRP niya nung unang labas niya. Pero guys, ngayon pong 2026, yung presyo po ng GT30 Pro is naging 15,000 na po siya. Mas nagmahal po siya ngayon guys. Kaya kung sakaling ang magiging presyo po ng GT50 Pro is nasa 15,000 po yung SRP niya. I think laban na yan guys. Okay na po ako dyan. Tapos magse-sale po siya ng around 13,000 lang. Pero kung sakaling nga abot nga po ng kulang 20k yung presyo ng smartphone niya sa kanyang SRP, well guys, medyo namamahalan ako dyan. Pero tingnan pa rin natin guys sa mga susunod na linggo. Mali naman natin magkaroon ng himala at yung maging presyo nga po ng smartphone na yan, makatwiran lang. Para po sa inyo guys, kung kayo po yung tatanungin, magkano po yung makatwiran na presyo ng GT50 Pro pagka nga po official siya? At diyan din po sa limang smartphone na hinihintay natin. Saan po kayo excited? Comment nyo na din po sa baba at dyan na lang po natin pag-usapan. Dahil kung ako po yung tatanungin, guys, dalawang smartphone po yung excited ako. Kay POBA Curve 2, saka nga po dyan kay Infinix. At hintayin na lang po natin yan guys sa mga susunod na linggo. Yun lang po. Thanks for watching.